Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Minsan pa tayo po ay nagtipon-tipon sa pamamagitan po ng online service at pagtuturo tungkol po sa salita ng Diyos. Welcome po mga kapatiran sa Tagaytay Christian Church at mga kapatiran din pong nanonood doon po sa live stream. Pinupuri natin ang Panginoon sa pagkakataong ito na pagmat tayo po ay naka-lockdown, ang salita ng Diyos ay hindi po lockdown. Ang topic po natin ngayon ay introduction sa aklat po ng Colossians. At tatalakayin ko po ang chapter 1 upang sa ganon ay tayo po ay magkaroon ng pagkakataon makilala ang ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng church sa iglesia ng Colosas. So, puri ng Panginoon. Tinatawag po natin ang title nito ay Colosas, ang ikawalo na iglesia. Ikawalong iglesia. Sapagkat ayon po sa Colosas chapter 1:24, nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito ay naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita at ang pag-aaral natin ng banal na salita ng Panginoon sa tulong ng banal na Espiritong sumasa atin at siyang tunay nating tagapagturo. So bakit po natin natawag ang Colosas, ang iglesia sa Colosas na ikawalong iglesia? Sapagkat ang Colosas po ay nandun din po sa Turkey noon. Yun po ang kanyang lugar. Kung saan ay kung titignan po natin ang unang iglesia sa aklat po ng Revelation ay ang Efeso, number 1. And then Smyrna, pagkatapos ay Pergamum, and then Thyatira, Sardis ang panlima, pang-anim ay ang Philadelphia, at ang pang-pito ay ang Laodicea. Hindi po siya nasama doon po sa 7 churches of Asia, doon po sa Revelation, pero siya po ay katabi lang nila. Colossia, o Colossus, Colossae. At makita po natin na the 7 congregation in relation to Colossae. Ano pong relasyon ito? Siya po ay makita natin na ang layunin po ng sulat na ito ni Pablo sa Colossus ay unay upang ipaalam sa iglesia na taga-Colosas noon at sa ating mga hinirang na inabot na ng huling kapanahunan ngayon, ang nakalaan sa ating karangalan, no, at kalulatian. Dahil sa ating pag-iisa kay Kristo Jesus na ating dakilang pag-asa. Ikalawa ay upang babalaan tayo na mag-ingat at huwag tanggapin ang mga huwad na katuruan na may anyong kabanalan ngunit pawang seremonya at panlabas lamang. At sa halip ay tanggapin natin ang wastong katuruan tungkol sa tunay na kalikasan at katayuan o katatayuan ni Kristo Jesus. At mamuhay ng may kabanalan at katuwiran nang makahati tayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Purihin ang Panginoon. So simulan po natin ang unang kabanata ng iglesia na taga-Colosas. Chapter 1 hanggang verse 1 hanggang 29. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Ang tanong po, sino pong dalawang ito, si Timoteo at sino si Pablo? Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9, ang sabi ni Pablo, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako hindi karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol. At hindi naman nawala ng pagkabuluhan ng kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. So hindi po nagmamapuri si Pablo, kundi sa biyaya po ng Diyos na binigay sa kanya. Yan po si Pablo, pinakahamak sa mga apostol. Pangalawa, sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, sabi ni Pablo, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para gawa sa gawain ito. Sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat noong unay nagsalita ako laban sa kanya. Bukod dito'y inusig ko siya at nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakipag-isa kay Kristo Jesus. Hallelujah.
Sumunod po, narito ang isang katotohanan dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Si Kristo, Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat, sabi ni Pablo. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya, gaano man kasama ang kanilang buhay sa tingin nila, at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Purihin ng Panginoon. Ngayon, sino naman po si Timoteo? Ayon po sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, kay Timoteo na minamahal kong anak, ang nagsasalita po si Pablo. Hindi naman po siya anak sa physical dahil si Pablo po ay binata. No? Hindi po siya nag-asawa. Siya po ay anak sa pananampalataya. Nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. No? Binagawan niya sa kanyang anak sa pananampalatayang si Timoteo. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, mga Hudyo po, si San Pablo. Tuwing alalahanin kita sa aking mga panalangin araw at gabi, sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Lalo na kapag naalala ko ang iyong pagluha, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Yan po ang sinulat niya para kay Timoteo. Nakikilala natin si Timoteo na naging alagad po, bunga ng pangaral ng salita ng Diyos ni Pablo at naging tapat po sa kanya. Sumunod, verse 6, dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Sapagkat medyo bantulot po itong si Timoteo, medyo mababang self-esteem, pero siya po ay puspos ng Espiritu Santo, kaya pinaalala sa kanya nito pong si San Pablo na kanyang tatay sa pananampalataya. Kung si John po ay tinatawag na John the Beloved, the disciple whom Jesus loved, ito naman pong si Timoteo ay the disciple whom Paul loved, ang ulirang alagad o disipulo. May ganun talaga po ng mga disipulo na parang si Elijah, meron po siyang disipulong si Elisha. Bagmat maraming mga babatang mga propeta doon, ang pinili po niya ay si Elisha. Sapagkat hindi po nang-iiwan ito. Meron din pong bunga ang amin pong gawain doon po sa Valenzuela. Nung nag-plant kami ng church 30 years ago, meron pong isang naligtas noong 19 anyos at siya po ay naging tapat sa Panginoon. Siya po ay mababa lang pa nag-aralan, ngunit siya po ay tapat sa Panginoon, sumasamba sa Kanya, palatanong, gutom sa pananampalataya, gutom sa katotohanan, bumili ng sariling Biblia, tumutugtog, nagpapakaayos, nagpapakabihasa sa mga kaloob na binigay sa Kanya, marunong mag-piano, mag-keyboard, tumugtog ng gitara, kahit na po may diferensya kanyang daliri, pero hindi po naging hadlang yon. At siya po ay sumama doon sa Mindoro na amin pong sumunod na misyon, at siya po ay talagang naging tapat na lingkod. At siya na po ngayon ang pastor doon at lumago ang kanyang gawain doon sa Mindoro, at siya po ay parang bishop na kasi siya po ay nakapagpatayo ng mga churches, mga mahigit 50 na mga actual churches sa mga Katutubot, Tagalog. At siya po ay siya po ay naging leader o chairman ng mga pastor doon sa Occidental Mindoro. Purihin ang Panginoon mga katulad po niya na mga tapat na mga alagad tulad po ni Timoteo. Ganun din po dapat tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, maging mabuti at tapat ng mga lingkod. Hallelujah. Sino ang iglesia na taga-Colosas? Colosas 1:2, para sa mga taga-Colosas na inira ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Ito pong iglesia sa Colosas, hindi pa po ito nariting ni Pablo.
sila po ay parang spiritual lang. Siya po ay nakarinig ng mabuting balita na gaganap doon at siya po ay sumulat para sa kanila. At ang iglesia sa Colossus ay maaring bunga ng mga Hudyong dumalo sa pista ng Pentecostes na naligtas sa pagangaral ni Apostol Pedro noon, 3,000 na naligtas, tapos 3,000 na bautismo, at sila ay nagsibalik na sa kanilang lugar at sa Colossus ay nakabuo sila ng isang lokal na iglesia sa tulong ng banal na espiritu na nananahan sa mga unang mananampalataya roon. Mula sa kanilang hanay ay tumugon naman sa panawagan si Epaphras na siyang naging tagapangaral sa iglesia doon at sa paglago ng mananampalataya ay siya ring sinugo bilang kinatawan nila kay San Pablo na apostol mga hintil na nagbalita ng sitwasyon ng iglesia roon. So good news ay lumalago sila. Pero ang bad news, may mga sumibol na palsong mga doktrina kaya sa pagbabalik ni Epaphras ay dala na nito ang tugon sa kanila ni San Pablo. So, paalala sa iglesia ng mga taga-Colosas. Ang ating pananaw o pagkakilala kay Jesucristo ay may malaking epekto sa bawat aspeto ng ating buhay at pananampalataya. May mga narinig akong tagapagturo ng Biblia na pawang praktikalidad lamang halos ang tinuturo nila at iniiwasan ng paksa na may doktrina o tungkol sa kalikasan pagka-Diyos ni Jesucristo. Mas nakatuon sila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, parang how to, no? Ganun po. At hindi sila masyadong interesado sa kung sino ba talaga itong si Jesus na ating Diyos at manunubos. Mas yung self-help ang gusto nila, self-improvement. Dagdag pa rito ay ang mga dumating na mga bulaang tagapagturo na lihis sa katotohanan, ang mga turo at nawawala at nababawasan ang pagiging Diyos at Panginoon ni Jesucristo. Ito ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit isinulat ni Apostol Pablo ang liham na ito para sa mga taga-Colosas upang atin ring pakinabangan sa ating kapanahunan ngayon yun din po ang dahilan upang tayo man daw ay mabigyang babala. Ang magandang katangian ng ng iglesia sa Colosas. Sabi po sa verse 3, tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. So ang unang katangian po ng mga naging mananampalataya ay yung pong pag-ibig sa puso nila para sa mga kapwa Kristiyano, sa mga hinilang. Sapagkat ang bagong utos ng Panginoon, you love one another as I have loved you. Yung po ang bagong utos ng Panginoon Jesucristo. Bukod po doon sa pang utos ng Ama. Verse 5, dahil sa pag-aasang makakamtan nyo na inihanda para sa inyo doon sa langit, nalaman nyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan. Mahalaga talaga yung pangangaral. Ang magandang balita na dumating sa inyo. Ang nagdala po noon ay marahil ang mga galing sa Jerusalem noong Pentecostes. And ito'y lumaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig tulad ng nangyayari sa inyo. Mula nang marinig at maunawaan. Narinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. So may grace period po tayo ngayon na dapat malaman ng lahat ng mga tao na ang Diyos po ay merong biyayang pinagkaloob, ayuda mula sa langit na ikaliligtas ng mga tao. So ito po yung dala ng mga dumalo sa Pentecostes noon po, kung saan ay galing sa iba't ibang bansa, nagpunta sa Jerusalem dahil sa Pentecost at naligtas sila at nabautismohan at sila po yung nagpunta, bumalik sa kanilang bansa at pinangaral doon ng mabuting balita. Tulad po nung inaalihang masamang spirito na nalinis ng Panginoon at gustong sumama sa Panginoon, pero sabi ng Panginoon, wag na, umuwi ka sa inyong bayan at sabihin mo ang kahabagang ng Diyos na ginawa sa iyo. At siya po yung nagpunta sa Decapolis, sa 10 cities. Yun po ang ginawa niya upang sa ganon ay maipakita ang gagandahang loob ng Diyos sa lahat ng hinapal. May kaloob po ang banal na spirito sa kanila. Ibig na pinagkaloob sa inyo ng spirito. Colossus 1:7, natutunan ninyo ito kay Epaphras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo
at kinatawan nyo. So nanggaling po si Epafras sa Colosas, nagbalita kay Pablo at sumulat si Pablo ng lihim na ito bilang baon. Sa kanya namin nalaman kung tungkol sa pag-ibig na pinagkaloob sa inyo ng Espiritu. No, gaya pong pag-ibig ni Eleazar na lingkod ni Abraham na inutusan upang maghanap ng mapapangasawa. Si Isaac na kanyang bugtong na anak ni Abraham. Ang ama naman ay meron pong sinugong banal na Espiritu upang hanapin ang mapapangasawa o katipan ng Panginoong Hesukristo upang dalhin po sa langit sa taktang panahon tulad ng nangyari sa parallel truth na yun po. Karunungan at pangunawang kaloob din ng banal na Espiritu. Binigay ko sa kanila. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming dinadalangin sa Diyos na sana ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Bukod sa karunungan, mga dapat gawin, alam mo, naunawaan mo ang kaloob ng Diyos. Hindi yung haka-haka lamang. Ito yung mga nangyari nung pabalik na sa pinanggalingan si Eleazar, yung lingkod ni Abraham, kasama na si Rebecca. At habang sa daan, sila nagkukwentuhan, pinapakilala ni Eleazar ang kanyang among si Isaac kay Rebecca kasi hindi sila makakilala. No? Talagang parang long distance na love affair. So habang palapit sila, ay nakikilala ni Rebecca ang kanyang mapapangasawa. Tulad ng banal na Espiritu, binibigyan ng pangunawa tayo at karunungan upang makilala natin ang ating Panginoon Jesucristo na ating bridegroom at tayo ang kanyang bride. Ang bunga ng pag-ibig at karunungan ng Espiritu ay sa verse 10, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod. Dahil sa binigay sa ating magandang karangalan ng ating Panginoon, hindi na tayo mamuhay sa kasalanan o sa kalikuan, karumihan, kaguluhan, kundi maging karapat-dapat at kalugod-lugod tayong mamuhay sa Panginoon at sasagana sa lahat ng uring mabubuting gawa. Hindi po puro faith, mayroon pong mabuting gawa. Hindi naman puro gawa na walang faith, kundi magkasama po yan. Faith without work is dead. At lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Ephesians 2:10, sabi kasi 8 and 9, ng Ephesians chapter 2, for it is by grace, you have been saved by grace through faith, not of your works, so that no one should boast. Pero pagtapos doon, tayo'y kanyang, sa verse 10, tayo'y kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa mang una. So na may Old Testament, mabuting gawa, binigay yung 10 Commandments sa Panginoon. Noon pa mang una, binigay na po ang standard ng tamang pamumuhay. At tayo po maligtas ng grasya ng Diyos sa pananampalataya sa paghiling natin ng mabuting balita, ay yun po ang ating pong layunin. Nilikha tayo sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa na ng mabuti. Hindi na naman pong mga walang kabuluhan. Nilipat na tayo sa kaharian ng anak. Ganun po nangyari, Colossus 1:11. Idinadalangin din namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya, matiis na may kagalakan, at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, may mga kaganapan sa ating buhay na nag-challenge sa ating pong buhay at may mga pandemya, may mga kuluhan, kung ano namang nagaganap sa ating mundo, na na-stress po tayo. Pero sabi niya, magtiis kayo ng may kagalakan, may kasayahan at magtiyaga sa lahat ng bagay. Philippians 2:14 sabi, gawin lahat ng bagay, gawin niyo ang lahat ng bagay na walang tutol at pagtatalo. Kasi ganoon po, rebelde po ang likas ng tao. Gusto lagi merong pong nag-aalsa at nagre-rebelde. Verse 12, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat nirapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. So tayo po yung hinirang. We did not choose Him. He chose us from darkness to light. Sabi po roon, sa verse 13, iniligtas niya kayo o tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak at nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So malaya na tayo na sa liwanag kasi ang kadiliman, maraming kalokohan nangyayari dyan. So kailangan po tayo mabuhay sa kalayaan ng kaharian ng kanyang anak na si Jesucristo. Malaya na tayong mamuhay sa banal
mabuhay ng banal at matuwid. No, yun po, kabanalan at katuwiran, kabaluktutan at karumihan po ang kabaliktaran niyan. Binago na tayo, nilipat na tayo ng kaharian, nagkaroon ng passover from death to life, from darkness to light, purihin ng Panginoon. Ang tunay na kalikasan, kapatayuan ni Jesucristo. So from practical to doctrinal na po tayo. Sapagkat may mga nagtuturo po doon na si Jesucristo po ay anghel, etc. etc. Mga pinapabulaanan, mga palsong mga turo. So, clarify po ito ni San Pablo. Colossians 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Bagamat si Kristo ay hindi manilika, siya po ay naging bahagi ng nilikha. Nakisa siya sa atin upang maintindihan nating mga nilikha ang kalooban ng lumikha sa atin bilang isang tao. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So nakita natin na si Kristo po ang merong preeminent sa lahat. Siya po ang lahat-lahat. Si Kristo daw ang larawan ng Diyos na di nakikita. Pag nakita mo si Kristo, nakita mo na si Jesus ang Diyos. Kaya hindi yung mga larawang ginawa ngayon na katang-isip ng tao. Bawal nga yun bawal gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Kundi yung uri ng pamumuhay na ipinamuhay ng Panginoon Jesucristo at uri ng mga salita lumabas sa kanyang bibig na nagbibigay buhay. Sa ika-4 na utos, sa Exodus chapter 20 verse 8, ang sabi ng Panginoon, italaga niyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw na ginawa ko ang langit, lupa, ang mga dagat at ang lahat ng mga nasa mga ito, na mahinga ko sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. So lahat ng bagay ay para sa Diyos. No? Para sa Ama, para sa Anak, para sa Banal na Espiritu. Hindi po para sa ano paman. At sa verse 17 ng Colossians 1, siya ang una sa lahat, si Kristo ang una sa lahat, at ang buong sangsinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang pasimula, ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Lahat-lahat. Siya po ang sumasalahat at nakapangyayari sa lahat-lahat. He is our Almighty Sovereign God. So yun po ang pinapakilala ni San Pablo sapagkat marami po mga minamalit ng Panginoon. And hindi po gawa-gawa lang ni Pablo ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Kasi sabi po ng ibang mga Hudyo na hindi naniniwala sa Panginoon Jesucristo, kaya lang naman naging Diyos yan si Jesus na sinasabi niya siya. Ay dahil may sinulat si Pablo, gawa-gawa rin ni Pablo yan. Pero hindi lang po si Pablo, meron pang isang witness. Ito pong si San Juan the Beloved. Sa John chapter 1 verse 1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang alamang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. So, sa pamamagitan po ni Jesucristo, verse 10, nasa sanlibutan ng salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Hindi siya nakilala. Naparito siya sa kanyang bayan sa Israel. Ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap, Hudyo man o Hintil, at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kahit na sino pwedeng tumanggap ng ayuda from heaven ng kaligtasan. Verse 13, sila ngayon naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Bulag pa rin ngayon ang mga Hudyo dahil niloob ng Panginoon dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Pero upang may pangaral sa buong mundo ang mabuting balita ng kaligtasan. At yan po ay sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. At ito daw ay tatagal lamang hanggang sa mabuo ang bilang ng mga hintil na dapat maligtas o makapasok sa arko ng kaligtasan. Noon, arko ni Noe. May huling hayop na papasok at sasara ng pinto. May huling hintil o huling taong nakatala ang pangalan sa aklat ng buhay na papasok sa grace period na ito. Pagtapos, period na. Tapos na ang grasya ng pagliligtas.
hahatulan ng Panginoon, magkakaroon ng great tribulation. Ang salita ng Diyos, nakipagnegosasyon sa ipagkakasundo ng Diyos sa mga tao. So ang salita ng Diyos na si Jesus ang nakipagnegosasyon sa atin. Siya bumaba dito upang makipagkasundo tayo sa Diyos. Colossus 1:19, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakipagkasundo sa pamamagitan ng pag-alay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. So, paano pakipagkasundo, no? Ng Kanyang dugo? Sa pamamagitan ng Kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi hindi kayang bayaran ng tao ang utang niya sa Diyos. Pero ang Diyos, nagsakatawang tao, nagkaroon ng katawan na walang bahid dungis ang kanyang dugo, kaya pinanganak siya mula sa birhen. At yung dugo na yun ang siyang pinangbayad sa Diyos Ama. At tinanggap ito ng Ama. Jesus is our COVID. In a sense, ang ibig sabihin, Christ, our victorious, invincible deliverer. Siya ang nag-deliver sa atin, nag-redeem sa atin. Purihin ang Panginoon. Matthew chapter 28, verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So sinabi niya 2,000 years ago, binigay niya sa kanyang lahat, no, ng kapangyarihan. Kaya lang babalik muna siya sa langit at mag-aantay. Inahanda niya yung mga kwarto natin doon sa bahay ng Ama. At paghanda na lahat ay babalik po siya upang kunin tayo. Pero dapat may ginagawa rin po tayo na tinatawag na pagtupad sa Great Commission, dakilang habilin na binigay po ng ating Panginoon Jesucristo. Sapagat nasa kanya na lahat, papatunayan na siya nga ay karapat-dapat. Pinakita ng anak ang ugali ng Ama at karapat-dapat nga sila. Hindi lamang bulag tayong sumasampalataya, kundi nakita natin ang pagkilos nila, ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng anak. Hallelujah, purihin ang Panginoon. At hahawak na po natin ang huling baton. Itinatakbo natin kumbaga sa Olympics na relay, tapos na yung tatlong nakatakbo, tayo na yung panghuli. No? Last days na po ito. Climax of the ages. Kaya wag po tayong manghihina, wag po tayong susuko, kundi patuloy po tayong tumakbo, itakbo natin ang good fight of faith, no po, mga kapatid. Hallelujah. Sapat ngayon, nagkaroon po ng first time na kapag uwi tayo ng gintong medalya. At ang nakakuha po hindi mga boksingero, kundi yung tagabuhat, no po, yung malakas na tagabuhat ng isang babae na si Heidelin Diaz. No? Heidelin is pretty, Diaz is day. No? It's a pretty day, beautiful day. Kaya bit-bit ng Panginoon ang kasalanan ng mundo. At siya po ang nagsabi, come to me, all of you are weary and heavy laden, I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am humble and gentle in heart, and I'm going to give rest to your soul. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo man ay ambassador ni Jesucristo, ambassador, sugo. 2 Corinthians 5:15. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Exchange po yan. No? Namatay siya para sa atin, para mabuhay tayo para sa Kanya. Kaya binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Verse 17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. At nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa atin ang balitang ito. Kaya't ako, tayong lahat ay sugo ni Kristo, para ang Diyos na rin ang namamanhig sa inyo sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makapagkaisa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Hallelujah. So this is righteousness apart from the law. Kasi ang mga Hudyo po, they want to become righteous by obeying the law. Kaya lang, you cannot be righteous by
obedience cannot be saved by obedience to the law, baka sapagat all have sinned and fall short of the glory of God. So, para pong salamin, pinapakita yung dumi, pero walang kakayanang alisin, no? Yung pong dumi sa ating mukha. Ang dugo ni Kristo po, o parang sabon at tubig na naglilinis po sa ating buhay, sa ating mga kaluluwa. Dahil po doon mga kapatid, tayo pong lahat ay pinawalang sala ng Panginoon dahil po sa pananampalataya. But we are obedient children of God. Hallelujah. Jesus ang peace child ng langit, no? Dahil po doon, sabi sa Colossians 1:21, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip, gawa at isip ng masasama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Biro mo yun, dati tayong napakarumi, napakasama. Nilinis tayo, pinabait tayo, pinabuti tayo, at ginawa tayong banal at walang kapintasan sa biyaya ng Panginoon. Yung pong peace child, yung po yung nangyari sa Papua New Guinea, sa New Guinea po, diyan po sa banda, diyan sa baba ng Pilipinas. At yung pong tribo na yon, kapag sila po ay nagtatraiduran, sila po yung nagpapatay sa pamilyang pagtatraidor. Kaya nang dumating po yung isang misyonero at kinento po niya yung tungkol sa Panginoong Jesucristo. Nung pinakita na niya, kinento na niya tungkol sa pagtatraidor ni Judas sa Panginoong Jesucristo, nagtawaanan sila. Sabi nila, wow, bida pala si Judas. Nagtaka siya. Yung pala gano'n ang kanilang tradisyon. Kung ikaw ay traidor, ikaw ang bida. So, pinaliwanag po niya, no, ang dapat mangyari para magkaroon kapayapaan. Sa kanila pala, para magkaroon kapayapaan, merong tinatawag na peace child, aalay ng bata. Habang yung bata ay buhay, hindi sila mag-aaway. At ganoon ang pinakita sa kanya ng Panginoon. At yun ang ilustrasyon ginamit niya na si Jesucristo na namatay para sa atin, peace child, at habang siya'y buhay, hindi mag-aaway. Buhay ang Panginoon hanggang ngayon. Hindi na siya mamamatay. Kaya naintindihan po at naligtas po yung mga tribo na yun, nagsabi. Mag-ingat po tayo sa doktrinang OSAS. Once saved, always saved. Colossians 1:23. Subalit kailangan niyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita o magandang balita na inyong narinig. So yun sinasabi, subalit sabi doon, kailangan manatili kayong tapat at matatag. Huwag kayong tumalikod o anuman. Pag niligtas tayo ng Panginoon, kaya niya tayong iligtas to the furthermore. Kaya lang tayo po ay tinatawag na free will people. Meron po tayong sariling choice. Pag ayaw natin, hindi niya tayo pipilitin. Ganun po ang ating Panginoon. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ngayon po, dahil pa sa social media, sa mga platform na ngayon ay kahit na lockdown, nakapagtuturo pa rin po tayo. Hindi na po nagbabiyahe patungo dyan sa Tagaytay mula dito sa Dasmariñas, kundi mismo po dito sa ating pong social media o kaya dito po sa platform na online. Meron po tayong kakayanang maipangaral at ituro ang mabuting balita ng katotohanan. 2 Corinthians 13:5, tiyakin niyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin niyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga itinakwil o sa ibang translation, bigo sa pagsubok. No? Ibig sabihin, naligtas tayo, patunayan natin tayo ay tunay na ligtas sa pamamagitan ng ating bunga ng ating pamuhay na malinis at maayos. 1 Peter chapter 1 verse 7. Ang ginto nasisira, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Kayo din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Tingnan niyo po. Meron po akong nakakausap na sa GC na isa pong Indian na mananampalataya. Ang pananampalataya po niya, once saved, always saved. Minsan ligtas na ako kahit na anong gawin ko. Pinagmamapuri pa niya yung kanyang paninigarilyo, yung kanyang pag may dumaan daw na babae, pinag-isipan niya, etc. Anong klase yun? Di ba? At pinakita pa niya, siya daw yung maliligtas sa pamitan ng parang apoy. Ay, very risky po yun. Huwag po natin gaming lisensya ang ganitong klaseng doktrina. That is very deadly. Ingatan po natin na tayo po ay maging tapat sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pagpapakalinis, pagpapakaayos. Hallelujah.
This is already but not yet principle. Colossus 1:24. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Akala ba natin tapos na, it is finished? Yung pala, tuloy pa rin. Yung pong already but not yet principle. We're already saved, but not yet. Ligtas na ating spirito, nililigtas pang ating kaluluwa, isipan, damdamin, kalooban, sinusuko sa Panginoon, and then ang ating katawan ay maliligtas po. Yung kaganapan ng kaligtasan. Ang Ama, as Creator, namahinga ako, no? Namahinga ako sa ikapitong araw. Pero sa John chapter 5 verse 17, already yun. Papahinga na siya. So John 5:17, sabi naman, kaya sinasabi sa kanila o sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako. So ang Ama at ang Anak ay kumikilos pa rin. Hallelujah. Already but not yet. Ang Anak naman, as Redeemer, sabi niya sa krus, it is finished but not yet. Colossians 1:24 binasa natin. At Mark 16:20, no, matapos siya umakyat sa langit, humayo ang mga alagad at nangaral sa lahat ng mga dako. Ito na, tinutulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Di ba? Akala ko patapos na. Pero tinutulungan pa rin, already but not yet. No? Ang Espiritu naman as perfecter, Creator, Redeemer, perfecter. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Philippians 1:6, no? Ama, Anak, Espiritu Santo, purihin ng Panginoon. Ang lihim na pag-asa ng kaluwalhatian. Colossus 1:25. Ako ay naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon na inilihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga pinili. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Verse 27, niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil ang dakilang kamanghamanghang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Christ in you, the hope of glory. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Tayo'y lugmok, tayo ay wasak. Ngunit dahil sa Panginoong Jesucristo, sa pagkipag-isa natin sa Kanya, meron tayong pag-asa ng kaluwalhatian. Yan po'y lihim dati. Pero ngayon po'y hinayag niya sa atin sa banal na Espiritu. Ito ang katapat ng lihim na pagkilos ng pagsuway. Kasi may sinulat po si San Pablo na merong secret powers of lawlessness. Ibig sabihin, may mga kumikilos po sa mga buhay ng mga tao dahil sa lugmok ang merong sin nature, nakakapasok dyan yung mga sinful spirits na kung saan pag sila ina-impluensyahan, they will work out kahit lihim, pero sa bandang huli, like ngayon po, meron tinatawag na middle finger movement na kung saan ay gumagamit sila ng mga dirty finger upang matapos na daw mawala ng mga Kristiyano. Nawa, sa rapture mawala tayo. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So, there is secret power of lawlessness, but meron ding lihim ng pag-asa ng kaluwalhatian. Hallelujah. The Holy Spirit is working. Hallelujah. Ang layunin ng ikawalong iglesia ay infinity. No? 8 yan, 8. 7 is perfection or completion, 8 is infinity. Colossians 1:28. Yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan. Ganap at walang kapintasan. Dahil sa kanilang pakipag-isa kay Kristo, namumuhay sila na tulad ni Kristo. Dahil for me to live is Christ and to die is gain. Yung sabi nga, it is no longer I that lives, but Christ lives in me. The life that I now live in this body, I live by the faith of the Son of God who loved and gave Himself for me. Galatians 2:20. Ito ang aking ipinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. So may kapangyarihang kaloob sa Kanya. Kaya yung mga hindi niya kayang gawin o hindi mo kayang gawin, magagawa mo na sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. No? So makita po natin yung mga 6 pang-6 na church, pang-7 and pang-8. Yung Philadelphian church, siya po yung Rapture Church. Mahina siya pero siya tapat. Hindi siya sumusuway sa salita ng Panginoon with an open door. Pinangakuan siya na hindi siya daraan sa kapigatiang darating, sa darating na Great Tribulation. Ang Laodicean Church, yung lukewarm church. Siya naman po yung Tribulation Church or Tribulation Saints. Pero may pangako siyang upong kasama ni Kristo sa luklukan. Kaya Revelations 20 verse 4, nakalagay doon, may nakaupo na, yung po mga na-rapture,
And then sila po mga napugutan ng ulo, sila po yung tribulation saints na bubuhay muli upang magharing kasama ni Kristo for 1,000 years. Ito naman pong Colossian Church ay perfected millennial church. Kaya sabi po doon, mga ganap at walang kapintasan. So yan po ay paghalo-haluin ng Panginoong Jesucristo at ng Banal na Espiritu. At tayo po ay nawa makinabang dito po sa katuruan ng ika-8 iglesia. No? Conclusion and challenge, tapos na po tayo. Kaya nga mga kapatid, tama lamang na maging practical tayo at umunlad sa ating pamumuhay. Subalit balansehin natin ito ng pagkilala ng mas malalim sa Diyos na lumikha at nagligtas sa atin. Gaya ng 10 ketongin na mga pinagaling ng Lord, subalit isa lang ang nagbalik para magpasalamat. Diba? So, nagpapakita na ang 90% sa mga nananalangin ang nakakalimot matapos na sila'y tugunin. No? Wag ganun. Huwag tayong makalimot at magpasalamat. Sabihin natin, salamat Lord. Thank you Lord lagi. No? Sa lahat ng pagkakataon. Dapat rin nating makilala ng mas malalim at mas malawak ang ating Panginoong Jesucristo upang ang pamumuhay natin ay lalong umayon sa kanyang ganap, mabuti at kaaya-ayang kalooban. At dapat ito'y magbunga ng mabubuti at praktikal na mga gawa na magbibigay ng luwalhati sa kanyang pangalan at makapagpapala pati na ang ating ginagalawang lipunan. Purihin ang Panginoon. Ito'y bilang pagtitiyak ng ating tapat at tunay na pananampalataya na may kalakip na gawa. Mula sa araw na ito, kilalanin nating lalo ang ating Panginoong Jesucristo at ayusin nating lalo ang ating pamumuhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you Lord sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong binigay na pagpapala, sa inyo pong katotohanan binigay sa amin na dapat po namin, Panginoong Diyos, ingatan ang aming mga buhay, pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, mas makilala namin kayo bilang Diyos, bilang aming Creator, Redeemer, and Perfecter of our faith. I pray for my brethren na kayo, Panginoong Diyos, ang patuloy magbigay ng kaunawaan at karunungan at pananampalatayang magbibigay sa kanila ng kakayanan upang maisagawa ang inyong ganap, mabuti at kaya-ayang kalooban. Maraming salamat po. Pagpalaan niyo si Pastor Ron at ang lahat ng mga kapatiran sa TCC at ang lahat ng mga kapatiran na nanonood upang sa gayon maluwalhati ang Diyos at maparangalan ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Bless you and we thank you. In Jesus' name, God bless you mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Amen.